Taliana's POV. Boss naman, ako na lang po magliligpit ng mga yan. Hindi mo naman kailangan pang gawin to eh. Hinging pakiusap ko sa binatang busy sa pagdampot ng marurumi kong damit. Paika-ika akong sumusunod sa bawat kilos nito. Kung tutuusin, ay kaya ko namang gumalaw kahit papaano. Pero hindi ako makakilos ng maayos dahil mabilis ang pagkilos ni Siron. At sa bawat dampot nito ay hinihila ko naman. Nakikipag-agawan ako rito. Kamuntik pang mapunit ang asul kong damit. No, I'm your slave today, remember? This is just easy task, Taliana. No sweat. All I have to do is pick this. Sagot ni Siron sa akin sabay kindat at baliwalang may bigla itong dinampot. Kaagad na laki ang mga mata ko na makita ko kung ano ang hinahawakan nitong kulay itim. This, ang mahiwaga kong pang-itaas. Prenteng nakasampay ito sa sofa at sa kasamaang palad ay ito ang nadampot ni Siron. Bago pa makapagsalita ang binata, ay mabilis kong hinablot ang hawak-hawak nito at itinago kaagad sa aking likuran. Ngunit may mga nagkalat pa pala. Ang asul ko pang pang-itaas na kakabili ko lang nung isang araw ay prenteng nakalagay sa sofa habang nakapatong naman ang kulay puti kong push-up bra. Bakit naman kasi naisipan ko pang ilabas kanina itong mga maruruming damit? Nice! Narinig ko ang wika ni Siron habang hawak-hawak ang dalawa kong pang-itaas. Halos atakihin ako sa sobrang kaba nang makitang mas malapit sa mukha ni Siron ang puti kong push-up bra. Give me that! Natatarantang pilit kong inaabot sa binata ang hawak-hawak nito. Sumasayaw sa ere ang puti at asul niyang panloob. Dahil sa matangkad ang boss niya, hindi ko maabot-abot ang hawak nito. Naloko na. Hiyaw ng aking isipan. Hey, patatagalan tayo lalo nito kung ganyan na nakikipag-agawan ka pa sa akin, Taliana. Let me do my job, okay? I want peace and this is my space. Wika nito habang nakataas baba ang kaliwa nitong kamay kung saan naroroon ang aking pang-itaas na pilit ko namang inaabot. Go to the other side of the room, sit down and behave. Pagpapaintindi nito. Boss, ginawa mo pa akong aso. Tsaka hindi mo kasi naiintindihan. Naman eh. Maktol ko. Nahampas ko pa ang balikat nito sa sobrang inis. Akin na kasi yan. Kahit yung hawak mo na lang. Sige na, boss. Abot hanggang universe na yata ang hiya ko dahil sa pinagagagawa nitong amo ko. Napansin ko ang pilyong ngiti mula sa labi ni Siron habang nakatingin sa mga kawawa kong panloob. Anong iningiti-ngiti mo riyan? Nakangusong tanong ko sa binata. Naliliitan ba ito sa pang-itaas niya? Oo na, ako nang hindi gifted. Pakialam ba nitong boss niya? Naalala ko bigla ang babaeng ka-blind date nito sana na si Janice. Medyo malaki nga ang hinaharap nito. Eh bakit ba? Ano ngayon kung hindi malaki tong dalawa kong lemon? Hindi pa pwedeng shy mountain sila? At least may makakapa pa rin kahit papano, no? Sobra namang judgmental nito si Boss Siron. Palibhasa kasi, kayong mga lalaki mahihilig sa malalaki ang bundok. Bulong ko. Are you saying something? Nakangisi pa rin ang binata. By the way, Cupsy is my ideal size. Anito habang humagalpak ng tawa. Ano daw yon? Ideal size? Napasimangot ako. Hustisya naman. Kasi mas lalo na naman itong gumagwapo sa paningin ko. Haggan kaya kita dyan. Tingnan lang natin kung hindi ka matigil dyan kakatawa. Ano bang akala nyo? Kayo lang mga lalaki ang mahilig magpatahimik? Kami rin naman ah. Anong silbi nitong labi namin? Panghaggan din ito sa mga lalaking maiingay. Piping usal ko sa sarili. Akin na kasi yan, boss. Wala akong pakialam sa ideal size mo. Basta akin na yan. Nagpipilit pa rin akong abutin ang hawak nito. Ngunit pilit din naman itong nilalayo sa kanya. Gusto ko itong singhalan. Naiinis na talaga siya sa ginagawa nito. Pakiramdam niya, mas lalo itong natutuwa kapag nakikita nitong nahihirapan na siya. Humakbang si Siron paatras para ilayo lalo sa akin ang hawak nitong mga bra. Ngunit hindi ko napansin ang isang pentel pen na nasa sahig. Naapakan ko ito at nadulas. Pero dahil nasa harapan ko lang ang binata, ang malalapan nitong balikat ang sumalo sa bigat ko. Maagap naman akong nasalo ni Siron. At dahil na rin sa gulat, naitula ko ito. Kaya dalawa kaming sabay na bumagsak sa sahig. Ako ang nasa itaas, habang nasa ilalim naman ang lalaking nahihirapan sa paghinga. Sinalo nitong lahat ang bigat niya. Panginoon ko, makinis naman pang upo ko. Wala naman akong balat, pero bakit ganito nangyayari sa akin? Isang araw lang naman, pero siksik-liglig at umaapaw na ako sa kamalasan.
Pero imbis na mainis lalo sa sitwasyon, hindi ko na napigilan ang sarili at napatawa na lamang ako. Natawa rin si Siron. Maya-maya pa ay namimilipit na kaming dalawa sa kakatawa. Una akong nakatayo at maingat na inalalayan ng binata at sabay kaming pagod na napaupo sa sofa. Hindi ko alam na ma-enjoy akong linisin itong apartment po, Miss Deveska. Nakangising sabi ni Siron. Sa susunod talaga, maglilinis muna ako bago kita ayaing pumasok dito sa bahay. I like it. Ikaw na nagsabi, welcome ako dito sa apartment mo anytime. Nakakaloko na itinaas baba pa nito ang makakapal na kilay. Nabagok yata ng malakas ang noo mo, boss. Nabibingi ka na kasi. Ang sabi ko, hindi ka na pala welcome dito sa bahay ko. Natatawa ang turan ko dito. Hindi ako nabagok, kaya malabong mabingi ako, Talyana. Umanda ka, makikita mo na ako lagi dito. He said and laughed nonchalantly. Akin ang iyang mga paa mo, baka lumala pa yung pilay mo. Uwi ka nito sabay kuha sa dalawang paa ko. I was shook and speechless when he put it on his lap. Hindi naman lumalatong kanang paa ko. Kaliwang paa ko ang nakaapak doon sa pentel pen. Yan kasi, sa sobrang kalikutan mo, boss. Maya-maya ay nakakaramdam ako ng malamig na may halong mainit-init at nanunuot sa aking kanang paa. Ginamit pala nito ang liniment oil na ibinigay ni Nanay Susan kanina. At dahil na rin sa maagang pagmamasahe nito sa aking paa, parang biglang bumigat ang tulikap ng aking mga mata. Gusto kong ipikit ang mga ito at hayaang dalhin ako sa mundo ng mga panaginip. Hindi ko alam na part-timer masahista ka rin pala, boss. Dahan-dahan kong iniunat ang aking mga paa at wala sa sariling nahiga sa sofa. When I was young, I always do this to Mom. She loves massage, lalo na kapag inaatake ito ng migraine. She said that it helps her to go to sleep. So yeah, you could say that I'm good at this. Nakangiting wika ni Siron and the satisfaction smile was visible on his face. Yeah, indeed. You are really good at this. Sang-ayon ako. At dahil sa kapaguran at maagang pagising kaninang madaling araw, hindi ko masisi ang aking sarili kung makaramdam ako ng antok. Hinayaan ko na ang aking sarili na iduyan sa magandang pakiramdam at ipinikit ang aking mga mata. Nakakatawa man isipin na halos inulan ako ng malas sa araw na ito, ngunit isa ito sa mga bagay na malaki ang pasasalamat ko sa may kapal. Ang magkaroon ng mabait at maalagang boss. Kahit hindi ko man aminin ay, unti-unting nahuhulog na ako sa kamandag ni Siron. I always believe that every misery, there's always something good happened at the end of the day. Sleep tight, sunshine. And something magical. Sa kabilang banda, nagising akong may naaamoy na mabango at kakaibang aroma na agad pang nagising sa akin. Otomatikong tumunog kaagad ang aking tiyan. Ilang oras ba akong tulog? Bakit ganito? Sobrang gaan ang aking pakiramdam. Maingat akong bumangon sa sofa at tiningala ang nakasabit na wall clock. 12:30 p.m. Ay, gutom na ako. Wika ko sabay singhot-singhot, andoon pa rin ang mabangong amoy. Paniguradong nagluto si Ashley. Hanggang dito sa bahay naaamoy ko pa. Makahingi nga. Pupungas-pungas pa ako habang nag-iinat. She do her signature wake up like this pose. Nakataas ang aking kanang kamay, sabay hawak sa muka. Samantalang nasa bewang naman ang aking kaliwang kamay. Then I strike a pose. She do that every time, lalo na kung inaantok pa. Pero kailangan bumangon ng maaga dahil may kailangan pa akong gawin. Ito ang pangmalakasang panggising/exercise pose ko. Sa ganitong pose kasi nagigising lahat ng cells ko sa katawan. Nang may marinig akong lagabog at kalansing sa aking likuran kung saan matatagpuan ang aking munting kusina, wala sa sariling lumingon ako. Baka kasi nakapasok na naman ang pusa ni Aling Meding, yung kapitbahay kong Catwoman. Para akong binuhusan ng kumukulong mantika at hindi ako makagalaw sa aking nakita. Ang pusa? May nagmamantikang abs? Hindi ko maiwasang mapalunok nang wala sa oras. Ibang gutom at uhaw ang aking nararamdaman ngayon. Ang ganda ng katawan, ang daming pandesal. The muscle are in the right place and the right body. Sobrang yummy! Roar! Come to me, baby! Wala sa sariling wika ko at pagkatapos ay walang gana niyang kinagat ang kanyang hintuturo at gumawa ng mapang-akit na pop sound. The villain is waving at her. Grabing panaginip naman to. Realistic na, nakakagana pa. Salamat sa biyayang aking nasisilayan ngayon. Kahit panaginip lang to, ayaw ko nang magising.
Eyes up here, Talyana. Narinig kong parang may nagsalita, pero nakatulala pa rin ako sa namamawis na abs. Talyana, up here. Nakatulala pa rin ako. Biglang gumalaw ang kanang kamay nito at nakasunod pa rin ang mga mata ko sa mga biceps nito sa braso. Kay gandang tanawin o kay gandang panaginip. Talaga nga naman. Nakalagay na ang kanang kamay nito sa harap ng tiyan at nakaturo ang hintuturo pa itaas. Wala sa sariling, dahan-dahan kong iniangat ang aking paningin. At nang makita ko kung sino ang nagmamay-ari ng napakagandang katawan na kanina ko pa pinagpepiyastahan, ito ang mga salitang namutawi sa aking bibig. Enter me, engineer. Maharot na wika ko. Hindi ko maiwasan ang impit na sigaw at kiligin. Yung mahinang sigaw lang naman, baka kasi bigla akong magising at maglalaho itong napakagandang tanawin sa aking harapan. Sa isip-isip ay nasa entrance pa ako ng isang mahiwagang panaginip. Isang malaking panaginip lang itong lalaking nasa harapan ko. Maya-maya ay isang pilyong ngiti ang sumilay sa labi ng lalaking wala nang kahit ano sa katawan. I would gladly give it to you, sunshine. Pero gutom na ako ngayon. Tara na dito, kumain na tayo. I'll enter you next time. Nakakalokong wika ng lalaki. Kahit pala sa panaginip, nagugutom din. Come to think of it, nakaramdam din ako ng gutom kanina nang may maamoy ako. Then it hit me. Gulat at wala sa sariling tinampal ko ang aking pisngi. Masakit. Isa lang ang ibig sabihin nito. Hindi ako nananaginip. I'm sorry to burst your dreamy bubble, sunshine, but I'm really hungry. Kaya halika dito, kumain na tayo. O ikaw ang gagawin kong tanghalian. Your choice, but the latter are way delicate than this. Pininyahang adobo that I cook. Pilyong wika nito. Sa itsura ni Siron at sa ayos ng hapagkainan, makikitang kakatapos lang nitong magluto. Doon na tuluyan nag-sink in sa kanya ang lahat habang nanlalaki ang aking mga mata at wala sa sariling, biglang ulit akong humiga sa sofa para itago ang sarili. Bruha ka, Talyana, nakakahiya ka. Kastigo ko sa sarili at mahinang sinabunutan ng aking magulong buhok. Ang nasa harapan niya lang naman at nakadisplay ang makasalanang katawan ay walang iba kundi ang kanyang boss na si Engineer Siron Valleje. Peste, bakit ko ba nakalimutang may makulit akong buwisita? Higit sa lahat, bakit hindi pa to umuuwi? Boss, promise, sinaniban lang ako kanina. Hindi ako yon. Todo dinay ko para lamang mapagtakpan ang kahihiyang dinaranas. Yeah, suit yourself, just get up and let's eat. I know you're hungry. That's clearly written all over your face. At humalakhak ito ng walang humpay. Ba't ka naman kasi walang pang itaas? Magdamit ka nga. Nakahiga pa rin ako sa sofa at takot na akong makita ulit ang abs nito. Why, sunshine? I thought you love what you see. No, I said sinaniban lang ako kanina. Nag-sleepwalk ako yung mga ganon. Hindi ako yon. Sinasabi ko sa iyo, boss. Natatarantang wika ko. Yeah, sleepwalk while doing a sexy pose like a freaking model. Indeed, sleepwalk. Maririnig mo talaga sa boses ni Siron ang sobrang pagkaaliw nito sa nangyayari. Hoy, hindi ah. Hindi ko na napigilan ang mapatayo. Ngunit mabilis din naman napahiga ulit. Magbihis ka nga, boss. Pakiusap. Yung mata ko, may sore eyes na yata. Pagmamakaawa ko. What she earned a laughter from him. Talyana? Hoy babae, lumabas ka dyan. Humanda yung spiderweb mong trim sa aking bruha ka? Lagot na, si bakla. Natatarantang mabilis akong tumayo at nag-ala-flash sa pagkilos. Mababa ka sa gwapong mukha ni Siron ang labis na pagtataka sa ikinikilos ko. Wala na akong panahon para mag-inarte pa. Mabilis kong hinanat ang damit ng binatang nakadisplay ang katawan. At nang makita ang damit itong nakasampay sa isang upuan, dinampot ko yon at pabilis ang kilos na lumapit ako sa binata at natatarantang binihisan nito. Kung ayaw mo matunaw ang katawan mo sa tanghaling tapat, magdamit ka. Dahil sa sinabi ko, mabilis itong nakuha ang aking pagbabanta. Agad itong nagbihis at hindi na ako pinahirapan pa. Hoy babae! Ano? Walang habas na biglang pumasok sa aking bahay ang kanyang kaibigang si Roberta. Pero bigla itong natameme sa nabungaran ito. Ngayon, nasaan na boses mo? Pinalakihan ko ng mga mata si Roberta na nakatulala pa rin. Talyana? Birthday ni Junior ngayon. Tinatawag ka ni Aling Pe. May handaan sa kanila. Pinapupunta ka. Nauutal na wika ni Roberta na nakatitig pa rin sa boss ko.
Natauhan lang ito ng ngitian ito ng lalaki at nagpakilala rito. Hello, I'm Siron. Nice to meet you. Magalang na pagpapakilala nito. Hi, I'm Roberta. Uy, Datorn pala. Nice to finally meet you. O to the M, to the highest G. May pakagat-labing wika ni Roberta. Sinabayan pa nito na mahinang sigaw. Para itong nakakita ng artista. Nakataas ang kanay kamay nito na parang itong inaabot ang lalaki. Sabay pa jack sa mga paa. I can't help to roll my eyes upward. Ngayon ba birthday ni Junior? Paano yan? Wala akong regalo. Kaya naman pumunta doon na wala akong dala. Wika ko at nilakasan ko pa ang aking boses para maputol ang pagpapantasya ng aking kaibigan. Ano ka ba? Okay lang yan. Walang pakialam na sagot ng kaibigan ko na parang nasa cloud nine ng mga oras na yon. Hindi pa rin ito makatingin sa akin. Lord, konting pasensya pa po. May masasabununtan ako na wala sa oras nito. Oh, by the way, I have a cake on your mini ref. Is that enough? Or we could buy something. Just tell me. Singit ni Siron sa kanilang usapan. Napabaling ang tingin ko rito habang nagtatanong ang aking mga mata. Yeah, while you were sleeping, I cleaned your house. Pinalaundry ko na rin ang mga damit mo. I-deliver na lang ng laundry store dito, baka bukas ng hapon. And I thought you want to eat a carrot cake, so I brought one. I know how much you love that cake. Mahabang paliwanag ni Siron sabay kuha sa isang box na nakalagay sa loob ng aking refrigerator. Nagkatinginan kaming dalawa ni Roberta. Nakataas ang kilay nito na may pagtatanong sa mga mata. Pati rin ito ay napatingin sa loob ng aking bahay. Ani mo'y isang hurado sa isang cleaning show. Tumangutang pa si Roberta sabay thumbs up sa akin. Totoo nga ang sinabi nito. Ang linis ng bahay niya. Nasa ayos ang lahat. Nakaredy na ang hapagkainan. May carrot cake pa siya. At higit sa lahat, may nasilayan pa siyang pa-pre-abs kanina. Wow! Kinarir mo talagang pagiging slave ko, no? Makapaniwalang tanong ko. Nagkibit-balikat lang ito at ngumiti na makahulugan. Nagkatitigan kaming dalawa parehas na may ngiti sa mga labi. Pero nasira lamang ang lahat nang biglang pumalakpak si Roberta. Yun naman pala eh! Tara na! Naghihintay na sila doon! Kadarating lang na video okehan na nirentahan ni Aling Pe. Nako, paniguradong mag-i-enjoy ka dito, Sir Siron! Maharot na wika ng aking kaibigan. Natanggal na yata ang lahat ng hiya nito sa katawan. Nilapitan nito ang aking boss na animoy parang isang instant matalik na kaibigan. Bigla pa naman itong hinila ang binata palabas ng aking bahay. Sa labas ng compound ang bahay ni Aling Fe, kaya konting lakaran lang ang mangyayari. Napalingon ang binata sa akin na parang humihingi ng saklolo. Bit-bit pa nito ang carrot cake na binili. Natatawang sumunod ako sa dalawa. Pero maya-maya ay nahinto si Roberta sa kakahila sa binata nang tawagin ito ni Nanay Susan. Roberta, halika nga muna ritong bata ka. Dalhin mo tong menudo na para kay Junior. Sigaw ni Nanay Susan. Nay naman eh, andyan na po oh. Pagmamaktol ng aking kaibigan. Ayaw pa sana nitong humiwalay sa boss niya at napipilitang sundin ang utos ng ina. Habang papalapit ako sa binata, biglang umalingaw-ngaw ang isang tugtugi na galing sa isang video okay. I mentally facepalmed. Kilala ko ang nagmamay-ari ng boses na kumakanta ngayon, ang kaibigan kong si Daniela. Hindi ko maiwasang matawa at the same time naawa sa lalaking boss. Baka kasi hindi ito sanay sa mga ganitong klaseng birthday party. Okay lang naman boss Siron kung hindi ka na sumama. Nakakahiya na pati kina Aling Fe. Isama pa kita. Baka hindi ka sanay sa mga ganito. Don't worry Taliana, mahilig din naman akong kumanta. Kahit yung kanta ang may ayaw sa akin. Natatawang sagot nito. The best place was inside the karaoke bar. And he gave her a heartwarming smile and winked mischievously. Paghigugma ko kanimo, murag tambot siya ga aso-aso. Paghigugma ko kanimo, usog kaayo ga buto-buto. Hindi ko alam kung maglulupasay na ba ako sa kilig o tatawa nang walang humpay nang biglang kumanta si Siron. Feel na feel pa nito ang naturang kanta. Alam mo yung kanta? Yeah, yung driver ko si Mang Bert. Lagi niyang kinakanta kapag naglilinis ng kotse. At sinabayan ulit nito ang kanta. Hindi ko maiwasang matawa ng tuluyan. Tama nga na umaapaw ito sa kagwapuhan. Huwag lang talagang bumukas ang bibig nito at kumanta. Bigla kong nahawakan ng aking tapat ng puso. Magkakasakit na yata ako. Sa sobrang lakas kasi ng tibok, hindi ko na talaga mapipigilan pa.
Tuluyan na akong tinamaan ng pana ni Cupido. Sa kabilang banda, I'm so hungry and tired. Have mercy on this handsome creature, Miss De Vesca. Let's eat. Pagmamakaawa ng lalaking kakalabas lang sa opisina, nagrereklamo na kaagad. Naaasar na tiningnan ko ito, walang habas kasi itong umupo sa mahogany table. Get down, will you? Masisira mo table ko. Tingnan mo nga naupuan mo pa sticky note ko. Baba na dali. Limited edition kaya to. Nabili ko pa to sa Starbucks na. Kamahal-mahal ng kape nila. Saway ko sa binatang boss. Mahina ko pa itong itinulak, pero parang walang nangyari. You care about this table? About your sticky note? Pero sa tiyan ko hindi. Kapag ako nagka-ulcer, sino magpapasweldo sa'yo? Sa mga taon nagtatrabaho sa akin. Iisipin mo pa lang, marami-rami rin yun. Bigla itong tumawa at baliwalang pinagpaga ng pants na medyo magusot. Ikaw din, ayaw mo yatang kumain ulit sa mezzo eh. Balita ko may bago na naman silang menu ngayon. Your lose, not mine. So yeah, bye. Paalam nito sabay talikod. Mabilis akong dumukwang at inabot ang laylayan ng suot nitong coat. Wala akong pakialam kung mas mahal ang coat nito kesa sa sahod ko. Mabilis ko rin itong nabitawan ng lumingon ng binata sa gawi ko. Ito naman, hindi na mabiro. Ito na, nanginginig pa. Kumain na tayo. Wika ko at sinabayan ko na ito ng tayo. Babalikan ko na lang mga pending na request mamaya. Mas mahalaga ang kumain. Kanina pa nakahanda mga gamit ko at nakapag-retouch na rin ako. Inantay ko lang talaga na umalis ang binata. Alam ko kasing nagugutom na ito. At bigla-bigla na lang may mag-aayang kumain. Hindi nga ako nabigo. Kailan ba nagsimula na maging ganito ang boss/secretary relationship namin? Hindi ko na maalala. Basta ang alam ko, mas naging malapit kaming dalawa simula nung marinig ko tong kumanta na halos itakwil ko na to dahil sa sobrang kahiyan. It was last week ni hindi na nga sila nakapunta pa ng charity ball dahil mas nag-enjoy ito sa birthday party ni Junior. Mas lalo ko itong nagustuhan at hinangaan dahil sa pagiging napaka-down to earth nito. Parang hindi ito ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Walang kaarte-arte sa buhay. Nakasundo agad ni Cyro ng mga tambay at ang mga kapitbahay ko. Sobrang hindi ako makapaniwala na makita kong nakikipagtawanan sa mga tao nung araw na yon. Alam na alam mo talaga kung anong magic word no? Natatawang weak ako dito. Sa ikli ng pinagsamahan natin, nakilala na agad kita, Talyana. Lalo na kung pagkain na pag-uusapan. Naningkit ang mga mata nito habang sinasabi yon. Grabe ka naman. So, sinasabi mo na patay gutom ako? Pagtataray ko rito, itinaas ko ang aking kamay at mahina itong sinuntok sa balikat. Don't put words in my mouth. Your words, not mine. Tatawa-tawang itinaas pa nito ang dalawang kamay to block my punch. Kung titingnan, para lang kaming matalik na magkaibigan. Well, technically, I already consider him as her guy friend. Counted pa ba kung paano magwala ang puso ko kapag kasama ko ang binata? Hindi ko na alam. Kasi simula pa lang wala akong naging kaibigan ng mga lalaki. Dahil ang mga ito na mismo ang lumalayo sa akin. Hindi ko alam kung dahil ba sa itsura ko o sa pamamaraan ko ng pananamit. Isang manang na naligaw sa millennial generation. Pero kahit na noong nag-transform na ako from beast to beauty, wala pa rin nagkakamaling lumalapit sa akin. Nabinaliwala ko na lamang sa kadahilanang wala pa naman akong time para mag-entertain ng mga lalaki. Sa boss ko pa lang, nauubos na oras ko. Kahit palabas ng elevator, nagkukulitan pa rin kaming dalawa. Hindi na namin napansin ang kakaibang tingin na ibinibigay ng mga empleyadong kasabayan naming lumabas ng gusali. Ang swerte niya, no? Sana all napansin ni Engineer Cyron. Hay, sana ako na lang naging sekretary ni Sir. Wika ng isang babae na kasama nito. Sana all nag-glow up. Ako kasi hanggang ngayon brown out pa rin eh. Sagot ng isang kaibigan. Hayaan mo na. Bagay naman silang dalawa ni Sir eh. Mas okay na makitang masaya si Sir. Sabay na napabuntong hininga ang dalawa. Bilisan mo na kasi boss. Nagugutom na ako sa naaamoy ko ngayon. Natatawang hinihila ko ang kamay ng binata at nagmamadaling tatawid na sana ng kalsada nang bigla akong hilahin pabalik ni Cyron. Dahil sa gulat ay tulalang napayakap ako sa binata. Damn! You reckless driver! Galit na galit ang boses ni Cyron. Galit pa rin itong nakatingin sa papalayong kotse. Muntik na pala akong mahagip kung hindi lang naging mabilis ang reflex ng binata, ay nabunggo na sana ako ngayon. Maya-maya ay kinuha nito ang cellphone nito at kaagad na may tinawagan. Dexter,
Gusto kong hanapin mo may-ari ng kotseng yun at gawin mo ang lahat para hindi na ulit yun makahawak ng manibela. Galit na sambit ni Siron sa kausap sa cellphone. Sa pagkatulala sa binata ay hindi ko na napansin na may kausap na pala ito. At hanggang ngayon ay nakayaka pa rin ang matitipunong braso nito sa aking bewang. Boss, okay lang naman po ako. Tsaka kasalanan ko rin naman po eh. Hindi ako nakatingin sa paligid. Namumulang wika ko. Pilit akong umaalis sa mahigpit nitong yakap. Pero hindi ko nagawa. No, that driver will pay. Kung hindi ka to nahila baka... Hindi ko na pinatapos ang pagsasalita nito. Tara na boss, gutom lang yan. Okay lang ako. Salamat sa'yo. Kaya tara na, kain na tayo. Sa higpit kasi ng yakap mo sa akin, naipit mo tiyan ko eh. Nagutom tuloy ako lalo. Pagbibiro ko, pero ang totoo ay hindi na ako makahinga dahil sa puso kong naging abnormal na ang tibok. Walang nagawa si Siron kundi ang pakawalan ako mula sa mga bisig nito at maingat na hinawakan ang aking bewang. Yeah, let's eat. Medyo madilim pa rin ang mukha nito. Ito na mismo ang nauna sa paglalakad at maingat na nakaalalay sa akin. Sa tanang buhay ko na pabalik-balik sa pagtawid sa kalsada, ito ang mga oras na mas gugusto-gustuhin kong magpaulit-ulit sa pagtawid. Masaya palang tumawid sa kalsada, ngayon ko lang na-enjoy. Alam mo ba na mahilig ako magpinta? Biglang wika ko para lang mabasag ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Hanggang ngayon kasi ay nagngingit-ngit pa rin sa galit ang binata. I know, bulong nito. Sa isip-isip ko, ngayon lang ako may sinabihan sa talent kong hindi ko nilalabas. Kaso may nangyari kasi na naging dahilan na halos ayaw ko nang humawak pa ulit ng paintbrush kahit kailan pa man. Dagdag ko pa, nang lingunin ko ang binata ay minaaninag akong lungkot sa mga asul nitong mata. I won't ask why, just don't be sad, Taliana. Hindi ako malungkot, ano ka ba? Walang malulungkot, pagkain ang pupuntahan. Tsaka kakain lang akong marami mamaya. Wika ko sabay tawa. Kahit takpan ko ng tawa ang lahat, hindi ko pa rin kayang itago ang lungkot na sumisigaw sa aking mga mata. Namiss ko na ang mga magulang ko, pero wala akong magawa. Maya-maya na makapasok na kami sa Mezzo Restaurant, ay biglang naglaho ang lungkot at pangungulila na naramdaman ko kanina. Ready to order? Masayang baling ko kay Siron na nakasunod at malalim na nakatitig lang sa akin. Mas magandang tingnan kung nakangiti ka lang lagi. Wika nito sa akin na agad ikinapula ng aking muka. I'm having a great time. Plus, I'm in my favorite place. Bawal sad. Sabi ko at tinilikuran ko na ang lalaking tagusan kong makatitig sa akin at naghanap na ng bakanting lamesa. Nang makaupo na kami, ay agad kong kinuha ang menu at binuklat iyon sabay taas para matakpan ang aking muka na kasing pula na ng kamatis at para na rin pakalmahin ang sarili dahil hindi na tama itong tibok ng puso ko. Nang maka-order na ako sa waiter at napakalma ko na ang sarili, agad kong ibinaba ang menu at nakataas ang kilay na tiningnan ko si Siron na busy sa pipiliing pagkain. May gusto lang akong kumpirmahin mula sa binata. Boss, kung ako lagi ang kasama mo, paano na mga ka-blind date mo niyan? Diba kinukulit ka na ng mami mo? Wala ka bang balak mag-asawa? Sa tanong kong yon, napaangat ang tingin nito at tinitigan ako ng mariin. Soon, but not now, Taliana. Kaya nga tinatakasan ko ang mga date na yun eh. How about you? May halong kalokohan na naman ang mga ngiti nito sa labi. Gusto ko tuloy itong gulatin para matanggal lang ang nakakaloko nitong ngisi. Kinuha ko ang basong may lamang tubig at uminom doon. Ayoko mag-asawa, pero before I turn 30, which is 2 years from now, gusto ko magkaanak. Seryosong wika ko na tuluyang nagpatulala kay Siron.